Sa message niyo yan, repentance, then justification, and after justification, sanctification, and then glorification. Ganito po yan. Kung magkabaligtad kayo na mga kaisonan, ang glorification o sanctification, bungkag yun ang imuhang simbahan. Dapat mauna ang justification, next is sanctification, and then glorification. So bakit po? Meaning natin dyan. Sige, sir. What is foreknowledge? Lahat ng mga ganda, pakibasa. Lahat ng beautiful. Yung meaning po, bro. May meaning yan. Foreknowledge. Click down, click. Lalabas ang meaning. Wala? Okay. Sometimes, ang ating... Okay, yun. Anong meaning ng foreknowledge? God's knowing, in this sense, prior to salvation, those who would be saved. Malaking debate ito sa Calvinism o Arminianism, di ba? Hanggang ngayon sa Bible School, nagdidebate pa rin sila. Wala na silang na-evangelize. Hello? And then, predestination. What is predestination? God choosing, predestination bro, next. God choosing before time all who would be saved. Na predestina ni Lord ang lahat ng mga na-save. Then election. Hindi po yung election na ang election is God choosing of all who would be saved, na si Lord ang nagpili sa mga naliligtas. Amen. That's why po, when we look at the members in our church, si Lord po ang nagpili sa kanila. Amen. Amen! Yes. Hello? Kahit masarap tamaan ng mga sermon natin dahil hindi lang tithes. Next, regeneration. What is the meaning of regeneration? God's renewing of one's life, not physically but as opposed to the spiritual death caused by sin. Okay? Evangelism, alam na natin yan. Punta na po tayo sa just number 10 bro, number 10. Justification for the sake of time. Justification. What is justification? God's freeing of one from the penalty of sin, the pronouncement of not guilty on a nandyan ba? On a sinner. Justification does. Okay. So after sila na-justified, na-sanctify. And then after na-sanctify, na-glorify. Now, bakit ko po dinidiscuss ito? Kasi, mahirap po talaga mag-journey ng member. Hello? Hello po? Yes. May mga miracle naman, katulad ng tatay ko, na chain smoker siya. Pero nung nabaptize siya ng Holy Spirit sa isang maliit na Assemblies of God Church sa Lanao del Norte, pagkatapos siya nabaptize sa Holy Spirit, baho ng isaiha ang sigarilyo. So may mga ganung miracle, no? Yes. Pero may mga member talaga tayo na lahat mong counseling ginigay sa kanya, pero after sa counseling, yung sinabi mo hindi sinunod. Yes. Binalikan pa rin si X. Hello? Yes. Di ba may mga ganun, no? True. Tapos, mayroon na tinatawag na growing problem. May mga ganung bagay. Pero, binigay ni Lord yan sa church natin. So, paano natin sila alagaan? Ito po yun. Kasi kanina, Jesus Christ is Lord. Tapos, mission. So, dapat ang mga na-mission natin, majority talaga natin yun. Alagaan natin. What can you see po? What can you say pala? Sa isang bata, pinanganak, tapos tinapon sa kalye. Okay? At naging presidente sana sa Pilipinas, si Pope. Pero, bakit ito po yun? Dapat alagaan natin. Amen? Amen. Sabihin natin, alagaan. Alagaan. Okay. Yeah, nurture. Yes, thank you. So, apat na M. Una, let's have that message first. Ang foundation sa pag-alaga natin sa journey ng member is, na-receive natin yung message. Say with me, message. Message. Luke 19:10. For the Son of Man came to seek and to save the lost. So, yun po ang mensahe na si Lord mismo pumunta dito para to save and seek the lost. Amen. Amen? Amen. Kaya tayo rin po, like the example sa mga ginagawa ni Tatay Benz, na sa kabukid-bukiran, puntahan kasi yun ang mission ni Lord na binigay. Amen. Next po, 2 Timothy 3:16 to 4 to 5. Ang gamitin natin na message is the Bible. Ang scripture. Amen po? Amen. So, may mga tao na ang galing po sa theology,
pero wala namang bunga sa evangelism. Hello? Yes. Magtaka ka, nag-graduate ako ng masteral, nag-graduate ako ng Bible school, pero parang wala pang power. Kasi ang ginagamit, ang libro ni John Calvin. Hello? Limitado. Ang ginagamit na sermon, 100 sermons for a busy pastor. Kaya dili makakuan. Or manawag, tay, naba kay extra sermon niya, pangayon tayo be? Hello? Kaya hindi nag-grow. Dapat ang message is from the Bible. Amen. Amen mga kapatid? Yes, nindot man nang mag-joke ta, nindot man nang mag-illustration ta, pero joke, illustration is good for the soul, but the scripture is good for the spirit. That's right. Amen? Hello po? Ako ma-joke talaga ko mga kapatid. Okay? Gawin kong lahat. Because dati po, I was a youth pastor sa City of First Assemblies of God Church. Bawat ako, mag-sermon ako, dapat may icebreaker ako. Naubusan ako ng icebreaker. So ginawa ko, kumuha ako ng ice, biniring ko. Icebreaker na. Hello? Parang ganon. At sometimes, no, like youth camp, conference, ano natutunan nyo doon? Grabe, ang joker yung speaker. Ang joke naman noon ay remember. Na. Hindi ba? Yes. Grabe kitong speaker na mo, joker tayo. Si katawa sa joke na. Ang punong sa Ginoo, sa man. Wala. Hello po? Yes. So the Bible said, all scripture is inspired, not the joke of pastor. That's right. Hello? By God and is useful, come on, For to teaching. teach us what is true and to make us realize what is wrong in our lives. Amen. It corrects us when we are wrong and teaches us to do what is right. Amen. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Hello? Ito po yun. Bakit frustrated tayo sa ating mga member na hindi nag-evangelize? Kasi tinuturo natin ang method, hindi yung message. Hello? Tama yun. Kasi minsan yung mga method natin, yung package deal talaga para Correct. dahil nangyari ito sa North America, sa South America, epektibo ito, blah blah blah. Naalala ko po dati nung sa Bible School pa ako sa Cebu, dahil uso yung laughter revival, nagsawa na sa laughter. Sabi nung isang speaker, let us not laugh, let us bark. Ow, 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 ow. Na? Nausa naman eh. Nawa na. Ngayon mo Hello? ng zoo. May mo nang iro. Si Bobart mo niya. God uses it to prepare and equip His people to do every good work. Probably po mga kapatid, I'm so blessed as a pastor because dahil binigyan ako ni Lord ng opportunity na siguro 12, 17 na siguro na pastor in 1 year na sumunod sa Panginoon na they make my work easy. Amen? So, some of them are here. Okay? Kasi, dati kasi mga kapatid, gusto ko talagang ako ang sikat. Ako mawali, ako mutugtog na, ako. Okay? Kabaguhan. Ang mamatay ako na po. Di ba? Kaya ito, mahal bitaw ta nga. Basi ang tithes, ihatag sa ila, ako anak, mawala sa akin. Mga kapatid, it's good to equip our people to do the work of the ministry. Amen? Ang tinuod nga alagad sa Ginoo dili insecure. True. Amen ba? True. Hello? Amen ba? Yes. Remember, people is for you, with you, and against you. True. Hello? Daog ka perminti, wa kay pikel. And it hurts, you know. It hurts, you know. Next po. So, ang message, 2 Timothy 2:15. Work hard so you can present yourselves to God and receive His approval. Amen. Ang mga pastor sa GCIL, dili tapulan. Amen. Amen? Amen. Ano po? Ang problema ka natin, kay buutan na kayo mo ba? Dili na mo mag-day off. Dapat na vacation. Tagalogin mo daw. Interpret nyo na lang dyan. And I pray that the Spirit will lead you understand. Okay. Ano ba mga Tagalog dito? Marami? Patay So ka let me sa... speak in English. Tayo mga Bisaya, no? Ang hirap mag-Tagalog. Okay? Mag-lisod-lisod tayo. So,
Be a good worker. Amen? Amen. Hindi sinabi be a perfect worker. Truth. Hello? Dahil meron kaming kapitbahay, pangalan perfecto, pero sinasampal pa rin ang asawa niya. So, who does not need to be ashamed and correctly explain the word of truth? Alam natin, hindi yung katulad ng isang young people na minulto siya. Sabi niya, the Lord is my shepherd, John 3:16. Sabi ng multo, hoy, Psalm 23:1 yan. Buti ba yung multo nakaalam sa verse? Kasi dating member sa GCIN. Nag-transfer ng another church. Alam niyo anong another church? Yan, just kidding. Okay. Now, karami daw dito maulaw. Di ba ito makikidebate, right? Kung nung makikidebate sa inyo ng mga Iglesia ni Cristo, sa Sinihova, sabihin nyo, mag-pray muna tayo. Pray kayo ng 1 hour. Alis na yan. Hello? So, hindi pang debate, amen? Ako mahilig talaga sa debate kasi nagtuturo ako sa Bible School, isa sa mga subject ko, apologetics. Pero ang resulta sa yung debate, mag-away ra mo. Yung isa ra mo ka dorm, di na mo magtinagdanay. Kaya naman, nag-away mo na. Ang Bible, pagil kawayan. Salita. Sabi niya, ang Biblia ang sasagot. Mga ganon. So, after sa message, punta na po tayo sa method. Now, ganito po yan. Hindi po ito galing sa akin, pero I like this statement. Okay? Your good message, good methodology, nalimutan ko tuloy. If you have the right message, you will have a right method. Amen? Methodology is the result of the right message. Amen po? At saka, alam po natin na ang method is, contextual. Alam niyo po, ipa-preach nyo ako sa young people, kahit ilang oras, kaya ko yun. Wag lang sa kids ministry. Kasi, I don't like the kids, and they don't like me too. Sa ingay mo lang nila sa church, mawala na ako. Pero of course, I have kids as well. Pero lahi-lahi. So ganito po yun. Ang method po, depende. Ang method, mga kapatid. True. So, next po. Oras. So after sa method po, mga kapatid, sabi dito, ano po ang method? Matthew 28:18-20. And teaching them to obey everything I have commanded you. So ang method po is to teach. Importante po ang teaching. Ilo po? Dahil tayo po ay mga pastors and teachers. So, alam na po natin yan. So, after sa method, mag-multiply na yan. Say with me, multiplication. Multiplication. Genesis 1:8, God blessed them and said to them, be fruitful and multiply. How many of you are blessed by the Lord? Amen. Okay? If we will work hard, the Lord will bless our church. Amen. Amen po? Amen. Importante po yan. Next, sa multiplication is, pag-usapan natin. So, ganito lang po yan. Next bro, next. Yung next na line yan. So, the message, the method, and the multiplication. So, nasa Bible po yun, go, make disciples, baptize, and teach. Ganito po yun ang sikreto na nakita ko sa ministry. Dapat, ang lahat ng mga tumanggap kay Lord, dapat i-water baptize. Amen? Hello po, hindi lang yun pauso-uso. Pero, mga kapatid, mga pastors, dapat yung na-evangelize, okay, dapat mabaptize. True. Amen? Amen. So, yun po talaga dapat gawin natin kasi unless hindi sila mabaptize, mga kapatid, wala talagang, walang discipleship. Importante mabaptize sila. Because, sabi ng Bible, ang mutuo o ang magpabautismo, maluwas. Apan ng dili, paghahugman sa silot. And then, tudluan. Teach them. Okay, now, paano po? So, sa church po, meron po kaming tinatawag na ganito. Pero you may throw this after. Go ahead, bro. Kanang friendship, evangelism, and fellowship. Di ba si Jesus, bago niya tinawag, hirap ng Tagalog eh. Bago niya ginawag ang mga tao na naging follower niya at naging mga disciple niya, what Jesus did?
He visit the people where they are. Mm. You know? Kasi tayo, diretso tayo sa evangelism. It's good na po, mag-evangelize tayo agad. But the thing is, kasi ganito po yun. Sino po dito na born again dahil nimita kayo ng kakilala nyo? Ay, hindi pa kayo born again? Sino isa din na born again dahil na-invite kayo ng parents nyo or yung classmate nyo? Every one of us, right? Sino po dito na born again dahil sa crusades? Merong pipila mga kaisonan. Pero most of the salvation happen in the church today dahil may kakilala ka. Mm. Nag-invite ka. Lalo na po, ang the best daw na method ngayon for evangelism is yung mga tatay ang madala sa Panginoon. Kasi kung madala si tatay, Ganid na tanan. if you will Harots. evangelize the tatay, the head of the family, what's next? Ganid na tanan. Because if you will be saved, sabi ng Book of Acts, your household will be saved. Be saved. Context, head of the family. Head of the family. Kasi minsan, ang mga nabuborn again ngayon, mga misis, nagselos ang mister kay pastor. So, hindi na makasimba si misis. Naulagi. Kasi naman si pastor, lagi sinasamahan si sister. Hello? So, dapat, isa sa mga way po is yung head of the family. Amen po? Mm. So, again, gagamitin lahat ni Lord. Pero po, ito po yung mga, ngayon. Now, lastly po, how to take care of them. How to take care of them. Hindi ko po sinasabi ito yung pinaka-the best na method. Pero, sa church po, na nandun ako ngayon, isa sa mga pastors, let us have this, bro. Next page. Next page. Okay. Next po. Okay na po yan. Mahilig na po tayo sa friendship. Next po. Yan. Okay. So, ito po yung bawat member sa church, binibigyan po namin ng ganito. Na marami daw, example, pinanganak ka. Pag anak din mo sa hospital, nakikita namin tinatawag na baby book. Di ba? Na. Wala may baby book, mga kaisanan. Wala maganing registro, pastor. Na-late, maganing registration ako. Kaduhan akong birthday kay inalapit ako. Pero ganito po yan. Now, praise God po because not to glorify the church. But the thing is, yung church na isa ako sa mga pastor ngayon is, naami slogan nga, we point people to Jesus. So yung point is, ang P is protect, ang O is organize, ang I is instruct, ang N is notify, ang T is task. So, ang trabaho po sa notify is, i-notify nila ang bawat membro na bigyan sila ng tinatawag na baby book para malaman natin ang progress ng isang church member. Now, may photo, na-picturean talaga. Of course, nire-renew ho namin ang mga photo kasi 60 years old na siya. Ang last photo niya, katubang 1 year old siya. So, di na mo mailhan. It's hard work, pero makilala mo talaga ang member mo at ang yung need nila. So, my name, my birthday, my complete address, my email address, age category, para malaman natin saan siya i-invite, sino nag-invite sa kanya, and then, na water baptized date niya, parang gano'n, and all those things po na information. Pero ito po yung gusto kong i-emphasize ng bawat isa po, itong journey, na merong membership journey 1, membership journey 2, membership journey 3, na hindi po natin sasabihin sa member na, hoy, mag-tithes ka na, kayo lang ang reason na hindi ka na mag-journey 2. Hindi po. Alagaan mo siya with the word of the Lord. Ang pinakasekreto and is this word po mga kapatid, this word po talaga is ang key principle ana mga kaigsuonan on that journey sa member is dapat bisitahin mo talaga siya. Mm. Amen? And I believe in visitation. Yes. So I have one of our pastor here, yung pastor ng FLC, will teach us ano yung way ng visitation niya. Pastor Rabingel po, kama pastor. So again, ang among i-teach nila is not like module siyang buhaton, pero it worked for us. So we hope na we can also help you. So I handle the youth
So, wala po akong i-share. So, number one, what I really do is, tudluhan siya na to ang atong mga members. So again, na-share ang taganina na we just don't do it ourselves. We need to make sure na mag-train jud tag mga tao. So syempre, alam natin kanang mga youth, the people that are with me, yung mga leaders are around 13 to 23 years old sila. So itong first, nag-struggle jud ko. So mag-away mi sa GC, kaya hindi sila mag-reply, hindi sila mag-report. Pero over time, when you pray, when you teach them, and you have to also be very consistent po dapat ka sa imong ginatudlo. So, imo yung buhaton. Then, you need to make sure na na-adjust ka to assist them para ma-empower sila. So, yung number one, you need to train them para mas madami kayong mag-visit. Kasi may mga ibang tao na aloof sa'yo. Diba? Lalo na ako, masyadong malayo ng age gap natin ng mga youth. So, if yung mga ka-age nila mag-visit sa kanila, mas maka-open sila and mas mabilis. Secondly, yun nga, you need to make sure na you train them the right way. So when we do visitation, number one, we need to make sure that we value ang ilang time and confidentiality. So number one, pag mag-set tag visitation, dapat 15 minutes before naanata dito. And one day, bago mag-visit, i-remind yun nato na sis, meron tayong set na visitation day, I hope na makita tayo doon, ganyan. So, and also sometimes, dili sila magpa-visit sa home. So mangita na lang tag-place na doon sa ilang school, just so we can talk to them. Not really to bring them sa church, but to teach them. Kasi nga, what's important is that the journey natin sila ng maayos. Whether they stay sa church natin or not, what's important is nakaplan tayo ng maayos na word ni God sa buhay nila. Amen. And then when we're there, pag natay kauban, i-inform nato sila. Kasi just baka kasi akala nila na ikaw lang. Tapos mag-share sila ng something confidential. And yung sinama mo, baka bigla silang chismis. So make sure na atong i-inform na sis may kasama ako, okay lang ba? So sasabihin niya na, pastora or sister, meron akong sasabihin na very important. Pwede ba ikaw na lang? So important talaga yon. And when we visit, we need to make sure na conscious po ta sa atong time. Huwag natin kainin lahat ng oras. So, Yes. pwedeng 10 to 15 minutes, unless na lang na meron silang gustong sabihin, which you can say na pwede natin i-discuss on my next visitation sa imuha. So, we share the word and then we pray for them. In the cases naman po na we do it sa home, very important na after nato mag-share, tawagan nato itong mga tao sa balay. Ito, mag-pray lang ta. So, after natin i-pray, idiretso na natin na mag-salvation prayer tayo. So, para ma-win din natin yung family nila. So, for us, that's what we do. Pero, more than sa method, one thing talaga very important is you need to really equip people. So, important po na i-shadow po nimo sila. Ayaw lang po na diretsyo nimo sila, uy, visit na ka dito. So, makulbaan man dyan na, lalo na pag mga young people. So, kailangan mo nang samahan, turuan, ikaw muna, mga 1 month, sama-sama kayo, every Saturday ba, once a week, until na they gain the confidence. So, wag natin hayaan na sabihin natin na mga bata pa man na sila, because the earlier we train ang mga youth and teens sa church, the stronger and mas marami tayong ma-reach out ng mga tao. Kasi nga, ngayon, very important and mas madami yung demographics ng teens and youth. So, if we empower them, then mas mabilis mag-spread yung word ni God. So, yun lang po. Alright, so kanon po ang effective din po na visitation po mga past. Alam ko po ginagawa niyo na po ito. Some of you mas magaling pa magbisita. Pero yung productivity lang po talaga na yung example, magbisita ka ngayon kung dito sa Davao, sa Buhangin, alas 8 ng umaga. Huwag ka naman magbisita ng alas 9 sa Bintan. Di ba? Gastos na kay oras, anak ka niya, hard work din kayo ko. Ganun wala man nagbunga. Huwag ka nag-isip, di ba? So, tapusin mo muna lahat ng mga taga-Buhangin. Bago Tapos yung mga buhangin, basta ang pinaka-importante talaga mga kapatid is kanang maampuan sila, di ba? Sabi ni Pastor ganyan, mapikpik din mo. Okay? And then, ma-evangelize din mo. Amen? Amen. Amen po. And then, with that, ano talaga, labi na bitaw ka ng mga member bitaw nga, 3 months na wala kasimba, 4 months na wala nagsimba, bisitahan mga kaisonan. Di ba? Maunong kabulan na po di posible. Just kidding. The thing is, not-great power sa visitation because the Bible said, John 1:1, in the beginning was the Word,
And the Word was God, and the Word was with God. God. 1:14, and He dwelt among us. Or it means He visited us. Amen? Nagbisita si Jesus. That's why, born again tayo ngayon. Amen, amen. So, anagin po mga kapatid, alam ko po na may mga simbahan na ang pagbisita nila is ginawa nilang kota. Hindi po yun. Kung ano lang po yung binibigay ni Lord sa iyo na mabisita, okay? Pero ito lang po na yun. Alam ko po na sa mapaas na mga working pastor, no? Na alam nila na meron kang ino-offer na St. Peter plan, mga ganon. I-identify mo naman na anong klase itong bisita, pastor? St. Peter plan ba to o pastoral visit? Real estate. Parang ano, i-classify mo yon. Okay, kung ano ba talaga. Pastoral visit to ha, hindi ako maniin. Okay, parang ganon. Amen po? So I hope you learned something po today. Amen. Let's have 5-minute break po, and after that, may mga tatawa.